12, verse 2. Genesis chapter 12, verse number 2. Na mga igsoon ko sa Ginoo, I'm going to preach about the reasons of financial hardship. The reason of financial hardship. Now, by the way, wala ko'y giigo ni ini ha? No? I'm preaching the Word of God. Amen? Now, pasalamat na sa Ginoo nga ang kaluwasan is a gift of God, not of works. Dili base sa atong binuhatan, apan base sa gibuhat ni Kristo dito sa cross. Salvation is 100% made by Christ. Wala tayo labot niya na ang ato lang gihimo, atong gidawat, pinaagi sa pagtuo. But blessing, material blessing is equal to faith plus works. You need to work for it. Now, muna tuntunan karon, atong makita sa James chapter 2 verse 20. So faith is dead without works. Okay? Now, Genesis chapter 12 verse 2. Atong dunganan sa pagbasa. I want you to open your Bibles, Christian. You need to have your Bibles. Amen? Dapat nakakita yung Biblia, no? Genesis chapter 12 verse 2. Are you ready? Okay, atong dunganan sa pagbasa. Kung kama, hunong ta. Kung period, maghunong ta. Okay? Ready, go. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Mao ni gisulti sa Ginoo kang Abraham. By the way, because of faith, nahimutang kaliwatan ni Abraham. Amen? Now this promise of God, not only para lang ka Abraham, para ni nato, because we believe in the Lord Jesus Christ, and we become nga mahimutang kaliwatan ni Abraham. And I will make thee a great nation, and I will bless thee, and I make thy name great, and thou shalt be a blessing and thou shalt be a blessing. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa mga tao nga nakakaroon. Salamat, Ginoo, sa mga Kristohanon nga mibalik sila. Salamat, Ginoo. I know they're so busy. Salamat, Ginoo, nga na sila sa balay tigumana aron sa pagpaminaw sa imong pulong. Lord, I pray that you will open their hearts and their mind, O God, nga dili sila magmahay nga nagsimba sila. Kung dili, Ginoo, makabaton sila og mga blessings spiritually from your word, O God. Lord, help me to deliver thy message. Wala ko gusto, Ginoo, nga doon ay usa nga masakitan, ma-offended siya. But Lord, I want your grace, the Holy Spirit to convict every heart. Lord, it's just my desire as a pastor of this church that every believers, every members of this church, O God, imo silang panalanginan materially para mahimo silang blessing sa uban so that we can support more missionaries. Aron na ang mga tao makaila sila nga we are your people, O God. Ikaw among Diyos nga gamhanan nga makapanalangin kanamo. Lord, bless this message. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now, in Genesis chapter 12 verse 2, and I will make thee a great nation. That's the promise of God to Abraham. And I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Now, dili lang ni ka Abraham, to every one of us, if you are saved, that's the promise of God. Nga iya kang panalanginan, aron mahimo kang blessing ngadto sa uban. Amen? Now, the reasons of financial hardship. God wants to bless Abraham because He wants Abraham to be a blessing to others. Muna tinguha sa Ginoo. Ngaunta nagtinguha ka mo, nga human ka mahimong Kristohanon, gusto sa Diyos, mahimo kang blessing sa uban. Gusto sa Ginoo nga makita siya sa atong kinabuhi. Nga we can help, we can support missionaries. And I do believe it is not the will of God that our church babankrupt ang atong church. Dili nakabubuton sa Ginoo nga maglisod ta financially. Why? Because God wants us to use us to support missionaries. Amen? Now, gusto sa Diyos nga gamiton taniya o gusto sa Diyos mahimutang blessing sa uban. Karon, kung Kristohanon ka, baptist ka, tapos
magsige kag pamaylo sa imong silingan, di ka mahimong blessing. Mahimo kang problema usahay sa imong mga igsuon, right? No? Ang gusto sa Ginoo, mahimo tang blessing sa uban. Amen. And God wants to bless Abraham because He wants Abraham mahimong blessing ato sa ubang tao. My prayers and my desire as your pastor that God will bless us spiritually, not only spiritually, materially for the sake of mission. Thank God. Now, mato ko sa ugmaday sa Makati. We have interview another group of missionaries, Filipino missionaries nga atong tabangan og support padulong sa foreign land. It's a blessing. And they need our support. They cannot go kung wa sila kwarta. Wa sila i-support nila. Mga igsoon ko sa Ginoo, I believe all in my heart that every businessman that we have today in our church kang Ginoo gusto siya iya kang panalanginan. Gusto sa Ginoo ang mga young people mo graduate sila, mag-faithful sila aron sila panalanginan sa Ginoo. Nga makatrabaho sila, magnegosyo sila, whatsoever. Isa pagwa ka graduate o college, it doesn't mean ang Ginoo dili makapanalangin nimo. God can bless you kung mag-faithful ka diha sa Ginoo. If you have a good desire nga para sa buluhaton sa Ginoo. Now, but why many Christian today? Why many Christian? Nganong daghan sa mga Kristohanon, they suffered in lackness. They suffered in, sa ilang financial needs, grabe nga pag-antos. Ato makita nga grabe nga mga problema financially sa ilang kinabuhi. Now, I said again, I preach this message aron dili kay pasakitan mo. No, it's not my intention. Sometimes I kneel down and pray longer and I ask God, Lord, please, bless this message. Na ang mga maminaw, Ginoo, di sila ma-open, kundi ilan ni madawat aron sila imong panalanginan. Number one, because of our characters problem. Tungod sa atong kinaiya, naglisod ka financially, maybe grabe ang imong kalisod, wa ka kabayad sa imong utang, daghang kag mga needs, wa ma-supply because of your character. Amen? Tungod sa atong kinaiya, Pastor, unsa man ang mga kinaiya ha? Now, ang kinaiya sa tao, mo na makapahimo nato usahing lisod. Una, tapulan. Unang lisod ta, way trabaho, ano man, tapulan ka. Di ka mo asinso, kay beting, tapulan na. Ang tapulan, dautan, at tubangan sa Ginoo. If you are lazy, you are wicked in the sight of God. Young people, pakaulaw lang mo sa inyong Ginoo kung tapulan mo. Ha? Basig maayo lang pagwapo, pero di ta kabalumang laba. Ang atong sanina, huwa dayon tulo, duha ka na kagamitan. Wala, labay na. Kay gihumulan, 20 ka tuig na dumduman. Mabuhi pa na diha. Ha? Ang atong pagkatapulan, mudala na to sa grabe nga kalisdanan. Ay, tanaw ninyo mga young people, kanang gwapa o gwapo. Tanawa sana, basig tapulan, kanarabang pagkataas o ila, kani akong pasaon, kay taas ning ilong, kani akong pamanon. Mabangga na sa poste. Pislat na nag-ilong, niya tapulan na. Christian, you need to work hard and be honest. Slothfulness is wickedness. In Matthew 26, verse 25, 26, his Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant. Kung sa ganang wicked? Wicked and slothful servant. Ang kanang tapulan, dautan na tubangan sa Ginoo. God will name you wicked if you are slothful. Naman maguba ang dili maayo ang kag-testimonyo niya na kung tapulan ka. Kanaraban tapulan dako nagkaon. Diba? Mga Bible student,
Undang mo sa inyong pag-eskwela sa Bible School, kung tapulan mo, di mo gamiton sa Ginoo. O niya, lisod tayo sa, lisod gini. Imong kanon ang gobyerno, mahayon ang gobyerno. Hey! You need to work. Ayaw basulan ng gobyerno. Trabaho. In Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, in the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Mga lagad gata sa Ginoo, dapat reasonable. Magtrabaho gata, dapat reasonable. Kaya kung atong ihatag ang atong lawas sa Ginoo means, mo trabaho ta. Eskwela ko Bible School, kay mga lagad ko sa Ginoo. Pag-abot sa Bible School, sige lang kag katulog. Ha? Why pa mo uli mo sa inyo? Because kakapoy-kapoy lang mo diri ni Pastor Gilbert o ni Pastor Lloyd o ni Tanan, ni Pastor King o ni Jimwell. You need to work. Una, kung tapulan ka, ayaw pag una, bulahan ka, no? Ako, kung tapulan ka mo mga babae, ayaw magsugot na ng tapulan. Kanang mga babae sa nga tapulan, pagkaluoy gininyo. Guba inyong ministry ni Ana. Kana na bang mga tapulan, tabian? No, di ba? In Proverbs 12:24, the hand of the diligent shall bear role. Ang kugihan, ma-promote, ma-manager na siya. But the slothful, kaning tapulan, shall be under tribute. Ang tapulan, wag yun. Sige lang yung hatag. Sige pangabang, wag yun. Dili yun, maglisod yun, asinso sa kinabuhi. In Proverbs 18:9, he that also that is slothful in his work is brother to him that is a great waster. Sabi ninyo, ang taong tapulan, sayang ang mga oportunidad nga naa niya. Opportunity na unta na nimo nga nakatrabaho ka diri. Ang opportunity na unta nimo nga Kristohanon ka, matudluan ka. Pero kung tapulan ka, wala gyoy kanang oportunidad. Baliwala nimo. Proverbs 21:25, the desire of a slothful killeth him. Ngano man, ang desire sa usaka, tapulan mo, patay niya, for his hands refuse to labor. Kaya ang iyang kamot, dili ganahan mo trabaho. Ha? Ang pagkatapulan mo, patay sa iyang damgo. Dako kag damgo sa imong kinabuhi. Kung tapulan ka, di gyud na maabot ang imong damgo. In Proverbs 26:13, the slothful man said, there's a lion in the way. A lion is in the streets. Ang tapulan doon na ginay rason nganong di siya, wa siya katrabaho. Mayroon na siya, sakit magud akong ulo, sakit magud ang akong tiyan. Naku ang maguko na dugay magud may kaon. Maunang wana ko, ang tapulan, dili mapildi ni mo naglalis, nga nuwa sa katrabaho. Daghan siya mga pamaagi, daghan siya rason. Apan kung kugihan ka, bisan dunay kalisod niya ng panahona, you can work. Amen? And God want to bless sa mga taong kugihan. Never kay bless sa Ginoo kung tapulan ka. In Proverbs 26:14, as the door turneth upon his hinges, so that the slothful upon his bed. Ang tapulan, gusto lang matulog. Ano mo, mata na, balik na ba? Wagyoy. Naunsaon man yan na paggamit ni mo sa Ginoo, kung magtinapulan mo. Sabi mo, pastor, kaning Bible student, kaning Bible student, pastor, peting tapulan na, oy. Ingon sa Bible, kung tapulan, di pa kanon. Kung nausay, di mo pa kanon pamahaw. Pero pakan alam po ni, kay mga sakit nyo niya ni. Ay nang kaana. Kung ingon anak mo, pagkatapulan dili, gina mo nang lisod mo. Ang inyong kaugmaon lisod. Kay, bisag unsay i-assign, dili kabalo, bisag unsay trabahoon, sayop, dili magunahuna sa trabaho. Dili nakabubuton sa Ginoo.
Amen? God wants us to work hard and be honest. If you are saved, inang kaugalingon nimo, today, dapat magkugi kong trabaho. I will fight sa akong pagkatapulan. I will fight diya sa higdaanan. Mubata ko sa iyo for the sake of God because I'm a Christian. Gusto ko ng akong panimalay, i-bless sa Ginoo. Gusto ko ng akong mga anak, i-bless sa Ginoo. Gusto ko nga makatabang ko sa ministry. Amen? Naga mga tao din sa una, mga staff, mga tapulan. Bisag asa na lang. Kuyaw pa kayong mga adamgo, mag-mission ko sa Singapore, mag-mission ko sa Korea. Kung gaynan, hey, pagpuyo. Dapat ang imong assignment diri sa church, imong mahimo kanang pagbubo, usay di pagin mabubuan ang bulak na nalayos na lang kay nakalimot. Muna mga members sa church, ay mo hunahunahang nga Bible student, staff na, daghang staff diri nga buutan by the grace of God. Amen? Pero daghang sang staff nga mga, gamay ra na, mga badlungon. Sa ayaw mo pagunahuna nga kani-kani kay kung hala mo salig mo. Sila tanan, mga anghel, ang uban, fallen angel. Tinuod na. Ha? Naani sila dire because we will train them. Gididaan ko ni sila magsoroy sa mga members sa church because of some problems nga nahitabo na. Pero pastor, nga naman nga naapa mo sila, kaya atong itrain. Basin rag mausab. Pero di mausab atong papulion ay. Pero salamat ko sa atong Bible school. Maigsoon ko sa Ginoo. To God be the glory. More than siguro mga 25 na sa kong counting. Nga naanay mga simbahan gikan sa atong Bible school. Kasagara 99% of them mga kugihantudan. Ay usanong tapulan pero naknabubi simbahan gyapon. Ay lubog saba. Pero at least doon ay kausaban. Ha? Kay kanang tapulan wa gyud ay kaugmaon. Now, ikaduha nga kinaiya, gastador dili kabalo magtigom. In Proverbs 21 verse 20, there is treasure of desire of an oil, a dwelling of the wise, but foolish man is spending it up. Ang buang walay tinigom. Are you full? Are you wise? Kung mangutana ko, kinsay na ay 1,000 pesos din ni karon ikaw. Wa magikoy 1,000. The Bible says, you are foolish. Pastor, kulang pa magina kong sweldo. Wa man ingon dire kung sobra yung sweldo na mo'y tinigom. Ang ingon sa Bible, magtigom. Kay ang taong walay tinigom at tubangan sa Ginoo buang. Amen? Ang manggialamon dunay tigom, ang buang mo gasto dayon. Dunay sakit nga insanity nga ang tawag nila na agoromania. Ano sa man napasok po the word agora. Kanang agoromania dito sa US, mapuno kay kag utang. The psychologists paadto ka. Kunya istoryahon ka, may bawa nila na kay sakit. Ang sakit niya gitawag nag agoromania. Nga kung naa kay kwarta, di ka katulog kung di nimo mahurot. Now, mangutana ko ninyo. Basig na mo'y sakit nga ingon ni ana. Ha? Dapat magpatambal ta para makatigom. In Proverbs 30 verse 25, the ants are the people not strong. Dili ba yan na kusgan kanang lumigas? Kita mo lumigas? Sa ato ang langgam mulupad. Sa Luzon, ang langgam mugapang. Mukuklakuan lang ba? Pero munang Cebuano, advance. Kasi ila mugapang mo. Ang langgam nila lumigas, ang atong langgam mulupad. Di ba, no? Kunya ang ilaha pong nalibang, ang ilaha naglingaw-lingaw pa. Sa ato humana. Kuna advance. Mo advance mo.
Ang primerong pinulungan sa Pilipinas, Cebuano. O pana, bukol. Sa ato, bukol. Sa ila, bukil. O, gibao sa na. Awa, triangle. Pero sa ato, sa ilaha, triangle. Giusab na nila. Pero tanawa, Bible. Dili man mausab ang pulong sa Ginoo. Muna sa ila, Bible lang yapon. Kaya lisod mamingon sila, open your Bible. Di man. So di nila masabi kasi it is the Word of God. Amen? Now, dili ta magastador. Kristohanon. Obey the Word of God. Dapat kung sa kagamay ang imong sweldo na ay nabilin because it is God's command. Amen? Na gusto kay bless ka sa Ginoo, nya na kay kwarta, hurot ni mo gasto. Never na may tabo. The ants are people that not strong. Aning lumigas, mga kuan sila, mga binuhat nga dili strong. Yet they prepare their mate in a summer. Magtaabrihan bito nimo ng mga puy-anan sa mga lumigas, daghag bugas. Ang Kristohanon, ayaw mo katulog. Ang Kristohanon, walay bugas. Sika na inyong kan, sika. Ayaw tulog-tulog. O niya karon, kung saan man na nakaroon, ang lumigas, huyang kayong lumigas. Di gyud kapangutang ng lumigas. Ang lumigas, di katanom. Gagmay ra gyud kayo. Pero kung tanaw nato ang iyang Pinoyanan, daghag bugas. Di ba, daghag bugas? Kakita ako usay ka ng saging, inig-abri na ko, piti daghan ng bugas. Giandam sa lumigas sa ting ulan. Pero ang mga Kristohanon, kabalo magtig, kabalo mangwinta, mas maayo pang lumigas. So mga Kristohanon, dapat Kristohanon ta. Amen? Dili tanang panahon, maayo kag lawas. Dili tanang panahon nga makatrabaho ka. Ayaw tanawa ang kwarta sa imong igsuon. Ayaw tanawa ang kwarta sa imong silingan nga kung wa kalisod ka, mamaylo ka. Mamaylo lang ko. Pag di magpabaylo, suko ka. Di ba na imong kwarta? Ayaw pagsalig sa uban. Ang mga tao, di igid mo asinso, kung imong kinaiya, magsalig ka sa uban. Let's stand in our own faith by preparing a food sa tingulan. Ay, magtigom ka kay na panahon nga magdaota. Dili po ka ka-invest, dili po ka mo asenso kung dili ko ka magtigom. There are two kinds of income. Una, earn income. Earn income, kanang gatrabaho ka, swelduhan ka. Di ba? Earn. Ikaduha, passive income. Bisag di ka magtrabaho, doon na kay income. Now, usama ng passive income, pastor. Kung naa kay gi-invest, nga bisag di ka katrabaho, for example, na kay tinigom, gihimo nimong apartment, o simple lang nga balay, gipaabangan nimo, o 1,000, 2,000, na kay boarding house, tuod kay nagtigom ka, naka-invest ka. Right? Right? Unya, na kay 20,000 ang buwan, na rental sa imong balay o apartments, nag-up ka, namrinda kag kalubian. Bisag wa ka trabaho, na kay income. Amen? Mura mamagwa malipay. Amen? Sa manghilabot, mga pastor, wa ko manghilabot, oy! Nagwali na ko sa pulong sa Ginoo. I don't care if you follow the Word of God, but I need to preach the Word of God. Kaya gusto ko ipanalanginan mo sa Ginoo. Di man po na magsakit ang akong tiyan kung di mo musunod. Basta magwali lang ko dire. Amen? Number 3 nga kinaiya. Una, tapulan. Number 2, di magtigom. Number 3, palautang. Si pastor na pod. Oy, nani sa kong outline. Ayaw ko ninyo pasangyan, lakitan, mga ni pastor to ng utang.
Ayaw mo pagsulti, anak, kasiguhon mo sa Ginoo, wala ko igigo. Kani ako wali ra ni ako diri. Amen? In Psalm 37 verse 21, the wicked borroweth and pay it not again. Ang dautan, mangutang na sad, na di na pod mo bayad. Kas ara ka nakautang, then wa ka kabayad, it's okay, nasayop lang ka, pero sige lang yapon kag pangutang. Until now, the Bible says, you are wicked. And God, He never blessed the wicked. Amen? Di kita bless sa Ginoo siya pangutang niya, di ka kabayad. Undang nagpangutang. Mura kag mangingilad niya na. Tanang promise ihatag nimo, hasta pambulan ibayad mo si mong utang. You know you cannot do it. Christian, we are God's people. Amen. Maguba ang imong testimonyo niya na ina ang imong giutangan, brad, di pag iko kabayad karon. Undang nagpangutang, mentras may panahon pa maluoy ang Ginoo nimo. Because you are wicked in the sight of God kung di ka mo undang pagpangutang. Pero ayaw mo pagpangutang, labi na kung dunay interes nga mo nga dako. Mabuhi ganing ka, nga kakaangkon anang butang nga, ay nalagpangutang. Ulatang na kay kwarta, pwede ka mangutang, oy, kung kana idugang sa imong negosyo. Pero tanan imong kapital, puro lang utang, ay na lang. Di ka kasiguro, makaginansya ka. Diba? For example, nangutang kag mahalon nga cellphone, mahalon nga TV. Di ba ka mamatay o imong cellphone baratohon? Ang uban sa di tapakitang pastor na itong cellphone kay iyatang sa wayon. Wa ko manaway, oy kamalipay magug gwapo mong cellphone. Amen? Ay niwasad na. Pero kitagaan ta mong idea nga kung mangutang na lang ganing ta, basta lang natay gwapo nga mga butang, unya nagtungod niya na nakalisod-lisod ta, nalubong ta sa utang, dili na kabubuton sa Ginoo. Kaingon ang pulong sa Ginoo, the wicked borrow it and pay it not again. Sa ato pa, kung kasalang ka, wa ka kabayad sa imong utang, bisig na sayop la ka. You are not wicked. Pero until now, sige lang yapon kag pangutang, nakabalo ka, nga di ka kabayad, utang lang yapon, mangingilad na ka. Amen? You are wicked. Christian, I preach this because nahigugma ko ninyo. I want you that God will bless you. Kung muduol ka sa Ginoo, ko, Lord, sorry. Lord, tabangi ko. Ang Ginoo is a God of second chance. Ang Ginoo maghatag nimo wisdom nga makabayad ka sa utang. But deep in your heart, until now, you're wicked. Nag-desire lang yapong kag mangilad kag mga tao. That's not godly. God wants to bless you. God wants to, ang Ginoo gusto niya nga iya pa kang ma-reform. Gusto sa Ginoo nga muduol kaniya. Apan gusto sa Dios mo undang na kaniya ang imong kinaiya. Amen? Don't borrow money nga di ka kabayad. Because you are wicked in the sight of God, and God, that's not the will of God. So sa kakristohanon, ayaw pa kaulawi ang ngalan sa Diyos sa imong kinabuhi. Doon na pa pag-asa. Go to the Lord and pray, Lord, sukad karon Ginoo, dili na ko magpatakag saad nga makabayad ko, nga I know nga di ko kabayad. Lord, tabangi ko nga makabayad ko sa utang. Amen? God is a God of merciful. Is powerful. Makahimo siya sa pag-bless kanimo, kumuduol kaniya, magpakailuoy ka sa Ginoo, undang na ni ana. Amen? Usahay ta na tayo membro diri sa una. Paghawa niya, pero tinaghanag utang, oy. Naglisod kong explain sa mga tao. Niya atong Domingo, akong nakita ni Simba. Gikumusta pa ko dayon, Pastor. Basta, hindi pa na ito kumusta og ko. Masig mangutang na sad ni sa mga Kristohanon.
Kasi kung ba nakakita, no? Pastor, gimingaw na kay ko diri sa simbahan. Unya, ang imong utang. Ang yang utang, ako malimot, siguro 40 mil to yung utang nako. Ang uban pag yung mga Kristohano, naibawaan ako pagkadagag utang niya. Wana, nalimot na. Now, Christian, importante kayo, nga ito ni makatunan ng pulong sa Diyos. Kaayuhan ninyo. Amen? Ikaw pat, dili kabalo magnegosyo. Na importante kayo, Kristohanon, kabalo ta mo kwinta. Dili siguro ta magnegosyo tanan. Kaya di man nakabuton sa Ginoo, magnegosyo tanan, kay ang uban di mataganahag negosyo. Pero dapat sad, kabalo ta sa mangwinta. Palo sa ta mangwinta ba, murag negosyante, aron di ta mailad. No? Now, dili bot pasabot magnegosyo tatanan, pero ang negosyo ang atong negosyohon, ang atong kaugalingon para makatigom ka. Una, example, unsaon nga sa kaon makasave ka, right? No, ikadua, kabalo ka magkwinta nga unsaon nga makatigom ka. The description of virtuous woman, kabalo siya mo negosyo in Proverbs 31 verse 24 to 30. Proverbs 31, 24 to 30. That's the description of a virtuous woman. She make it fine linen, she selleth it, and deliver it girdless unto the merchant. Strength and honor are her clothing, and he shall rejoice in time to come. And she openeth her mouth with wisdom, and her tongue is the law of kindness. She looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness. Her children rise up and call her blessed. Her husband also, and they praise it here. Many daughters have done virtuously, but thou excellest them all. Favor is deceitful, and beauty is vain. But a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Amen? Diba kung atong tanawon, ang description sa virtuous woman, kabalo siya mangwinta. Anong usahay, dali man ta ilaron sa mga pyramiding scheme. Kaya di ta kabalo magkwinta. Now, Christian, you need to know how to save money, how to earn para makatigom ka. Kaya mo na gusto sa Ginoo. Ikaduha. Now, chastisements of God. Siguro naglisod ka, gikastigo ka sa Ginoo. Siguro dili ka tapulan, pero gikastigo ka sa Ginoo. Deuteronomy chapter 11, verse 1 to 2. Therefore thou shalt love the Lord thy God and keep His charge and His statutes and His judgment and His commandments always. And know you this day, for I speak not with your children which have not known and which have not seen the chastisement of the Lord your God, His greatness, His mighty hand, and His stretched out arm. Therefore, so sa Ginoo, nakita na to, therefore thou shalt love the Lord and keep His commandments. Atong higugmaon ng Diyos, ang sundo na to, ang sugo sa Diyos, para di ta niya bunalan. Kaya ang Diyos mo bunal yun ka nato kung dili ta mo sunod niya. Christian, basig kugihan ka. Basig gusto ka magtigom. Dili ka gastador. Pero yung pastor, lisod kayo akong kinabo. Basig ikastigo ka sa Ginoo. And Malachi chapter 1, verse 8 and 9. Malachi chapter 10. I'm sorry, that's Malachi chapter 10. Malachi chapter 10, Malachi chapter 10, verse 8. Malachi chapter 10, sayot na siya, verse 8. Oh, 3. Malachi chapter 3, I'm sorry. Malachi chapter 3, verse 8. Will a man rob God, yet you have robbed me? But you say, wherein you rob thee in tithes and offering. The Bible says, verse 9, you are cursed with a curse. Why? For you have robbed me, even this whole
nation. Tanawa ra. Ngano gitunglo ta sa Ginoo, di kita mo sinso sa atong panginabuhi. Kay wa ta mo sunod sa pulong sa Dios. We're not giving our tithes. God will bless us if we obey. Kung gusto ka nga mo sinso ka sa imo panginabuhi, iuli ang iya sa Ginoo. In Hebrews chapter 12 verse 8, but if you without chastisement, we're all are partakers, then you are bastard and not sons. Kung wala kay bunal, basin dili kaluwas. Pastor, I'm not following the Lord. But, Pastor, wala mako, okay ako. Basin dili ka anak sa Diyos. Amen? Pasigwa ka maluwas. Kay ang Diyos dili siya mubunal nimo kung dili ka tinuod nga luwas. And I believe that all Baptists are saved. Now again, verse and Deuteronomy chapter 28 verse 13 to 34. And the Lord shall make thee a head and not a tail, and thou shalt be above all, and thou shalt not be beneath, if thou shalt hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I commanded this day to observe and to do to them, and thou shalt not go aside from any of the word which I command this day, and the right hand and the left, and to go after other gods, serve them. But it shall come to pass that if thou wilt hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe to all his commandments and statutes which I command this day, and that all these curses shall come unto thee and overtake thee. Curse shall be in the city, curse shall be in the field, curse shall be in the basket and in the store, curse shall be in the body and in the fruit of the land to increase, and the kine and flax and sheep. Your life is full of curse. Kung dili ka musunod sa Ginoo. Pero kung musunod ka sa Ginoo, in Deuteronomy chapter 28, verse 1, and it shall come to pass that if thou shalt hearken diligently the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments which I command this day, the God will I set on high above all nation. And all this blessing, musunod mo na ako, all these blessings shall come unto thee and overtake thee. Amen? So pag di mo musunod, anak na ka sa Ginoo, kung Kristohano na ka, unya dili ka musunod sa Ginoo, lisod yun ang imong kinabuhi. In every side, God will curse you. But if you will obey God, musunod ka sa Ginoo, He promised that He will bless us. And all this blessing shall come unto thee and overtake thee if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Now, Christian, ayaw gulatang at tungluhon ka sa Ginoo. Ayaw gulatang at bunalan ka sa Ginoo. Get right with God. And verse 3, blessed shalt thou be in the city, and blessed dost thou be in the field. Bisag asa ka, i-bless ka sa Ginoo. Ay pagingon, lisod man gud ako negosyo. Maybe kumuadto ko sa bukid, arang-arang. No. Maybe mo abroad ko. No. It's not about the place. It's about your stewardship to God. Now, young people, if you want to be blessed by God, obey God. Sunda ang Ginoo. Doon ay mga Kristohano, lisod ang panginabuhi. Maybe you're suffering. Grabe good kalisod. Maybe, wala ka musunod sa Diyos. Get right with God. Lord, usbunan ako, Ginoo. Lord, I will follow you. Lord, gusto ko nga makita nako ang blessing sa akong kinabuhi. I-priority ang pagsimba. Unaha ang Diyos. Ayaw kahadlok. Obey God in your offering. Appeal sa buluhaton sa Ginoo sa church. And you will see the difference. And you will see the faithfulness of God. That God, He will open the windows of heaven. Nagsoon ko sa Ginoo, daghang mga Kristohanon nga, mas, ako, wagig ko kapasar. Wala ko, o sa mga exam, lisod ko makapasar. Kay lisod ko kasabot. Pero nahalan sa kong kasing-kasing, I want to follow the Lord. Ang akong mga kauban ng mga negosyante, by the grace of God, mas arang-arang pa ko nila. Mas lako kog lamang nila. Because ang akong gisaligan ang Ginoo. Amen? Maybe tungod sa imong kinaiya, lisod ka. Maybe gitunglo ka sa Ginoo, mo hinungdan, nga lisod ka. Number 3, last. Challenges or trials.
Now in James chapter 1 verse 2 to 3, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Doon ay makalisod nato, doon ay mga Kristohanon nga, they are faithful. Mga Kristohanon na dili maayo sila kinaiya by the grace of God, pero lisod sila. Like Job, is a faithful Christian, pero gitugot sa Diyos nga moagi siya kalisdanan. Doon ay mga tao karon, faithful sila sa ilang offerings. Walay problema sa ilang characters, pero lisod gyapon sila. Kayang Diyos may nagtugot niya na. But I will tell you that, Christian, there's no problem about your character. You're working hard, you're honest, you're obeying God by the grace of God. Pero karon ka, pastor, lisod you ko financially. Abot rang panahon nga i-bless ka sa Ginoo. That's mulabay ra na sa imong kinabuhi. Nakaagi mi ni ana ni Jima nga siyan mo commit mi sa Ginoo, Lord, we will increase our giving for mission. We prayed hard. I still remember. Now, pag uli na ako, akong gidala si Jima sa kwarto and we kneel down kay wala na ko'y trabaho. We pray hard and Lord, please help me. Iagi miglisod kayo. Nabisan sa among pagkaon, lisod na gyud kayo. Among gitudluan si amam og kaon og kanang rice nga kumuton dayon to magduno og asin. But the same, wala na mo gi-give up ang among offerings. For how many times, again and again, sometimes dunay lisod nga maagian sa SLB. During the time when I say, ang SLB naas karon sa kalisod, nakabalo na sila tanan. Ang among karon noon, wala amin kagyan by the grace of God. Ang ilang sudan, tangkong, ang ilang sudan, idibol, o tuyo. But we don't give up. Because sometimes ang Kristohanon, muagi tanyana. Apan muwala bayra na. Sama sa life ni Job, nawala ang tanan. Apan nila bayra, pag-abot. Ang unsay naa niya, times 2 ang gihatag sa Ginoo. Amen? Now, Christian, if you are in trials today, wala kay problema, nisunod ka sa Ginoo. Wala kay problema sa imong kinaiya. But ikaw may nasayod, ayag huwata nga ang kastigo sa Diyos maabot sa imong kinabuhi. Kung ma-offend na gay ang Ginoo nimo, daghang mga butang nga bawion sa Ginoo ang butang nga iyang gipiyal nimo. If God starting blessing you, paduol sa Ginoo. The more nga moduol ka sa Ginoo, the more sad ang Ginoo mo bless nimo. Christian, ubang mga Kristohano, pag naanay blessing, mataranta na mo, palayo na sa Ginoo. The Bible says, my brethren, count it joy when you fall into diverse temptation. Bisan pag wala kay problema sa imong kinabuhing Kristohanon, time will come nga sulayan ka sa Ginoo. Apan kung abot nimo anang panahon na, salig lang sa Ginoo, sama sa among nagian. How many times I have trials in my life, financially, emotionally, but we don't give up. Because our God is in heaven, gamhanan sa Christian. Kung unsay atong panalangin karon, ang gusto sa Ginoo mo grow na. God, He wants us to bless us more and more. Amen? Ikaw lang magunahuna ang anong naglisod ko karon. Basig ikastigo ko sa Ginoo. Basig nga akong kinaiya, dili maayo. Change your character. Amen? Kinsa ko nga muhukom nimo. No? Ikaw mo muhukom sa imong kaugalingon. And then, you go to the Lord. Ang akong pag-ampo sa Ginoo, na kini nga church, i-bless ta sa Ginoo para mahimutang blessing sa uban. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa imong kaayo, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa imong pulong, nga among nadunggan. Lord, I pray nga ikaw mag-guards every heart sa imong mga kanakan. Tabagi sila, Ginoo, ay imong pulong, di mo balik nga kawang. Dili sila ma-offended, kundi mahimutong blessing nila. Tanan akong ipangayo. In Jesus' name I pray. Amen.